Sa iba pang balita, tiniyak ng National Housing Authority na intact ang pondo para sa relokasyon ng mga pamilyang nasa delikadong lugar sa Metro Manila. Minamadali naman ng ahensya ang karagdagang permanenteng housing para sa mga biktima ng kalamidad sa Eastern Visayas. Si Noel Perfecto ang ating tagapagbalita. Lahat ng pondo na inila ng pamahalaan para sa pagpapatayo ng mga pabahay at sa paglalagyan ng mga pamilya na apektuhan ng kampanya ng gobyerno ay nagagamit sa tamang pamamaraan at hindi ito nawawala. Sa isang exclusive interview ng PTV4, sinabi ni National Housing Authority General Manager Chito Cruz na ang 50 o 50 bilyong pisong housing funds na nakalaan para sa relocation ng 104,219 squatter families mula sa Metro Manila danger zones ay intact at hindi napapariwara. Ayon kay GM, isa rin ng DILG at Social Housing Finance Corporation na nagtitiyak na nagagamit sa tamang pamamaraan ang nasabing pondo para mayalis na ang mga informal settler families mula sa high-risk areas gaya ng esteros, railroad tracks, riverbanks, shorelines at iba pang mga waterways. Ang target po natin ito is 104,000 families po. No? Kung tutuusin mo natin, out of the first 2 years pa lang ang ginagawa namin, and sa first 20 billion, we will already be hitting 55,000 units already. No? So, in other words, malaki ho, isosobra doon sa 50 billion. If we are to continue with what we're doing, siguro sa 40 billion lang po matatapos natin more than the 104,000 na ating target. So magkaka-savings pa ho tayo na about 10 billion kung sakasakali. No? Inamin naman ni NHA NCR Director Victor Balba na sa ngayon ay kalahati ng 50 billion pesos na relocation funds ang pa lamang ng NHA. 8 bilyong piso dito ay cash at ang iba naman ay gamit ang SARO upang makumpleto na ang halaga ng kinakailangan sa pagpapatayo ng mga permanent housing units sa Bulacan, Laguna, Cavite, Paradise area, Tala at Camarines sa Caloocan. We can explain lahat yung lahat ng binigay sa ating pera, kayang-kaya nating ibigay kung ano-ano yung mga projects na yan. And they can also sabihin natin na puntahan nila yung mga sites na dinevelop para makita na natutuo yung mga proyektong yan. Tungkol naman sa pinatutupad ng mga permanent housing units sa Eastern Visayas area, particular sa Tacloban, sinabi ni GM Cruz na patuloy yung kanilang paghahanap ng iba pang mga construction sites para mapagtayuan ng karagdagang tirahan ng libo-libo pang pamilyang naapektuhan ng bagyong si Yolanda. Sa ngayon, ayon kay GM Cruz, meron ng mahigit 12,000 na mga permanenteng housing units ang naitayo na. Kasama na rito ang ongoing constructions. Atas mismo ng Pangulong Benigno ay matapos ang 150 permanent housing units bago matapos ang kanyang termino at mayabot sa mga pamilyang nangangailangan ng mga ito. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap ng NHA o National Housing Authority ng mga sites, magandang panahon at patuloy na supply ng materyales na gagamitin at siyempre pa ang maabot ng mataas na halaga ng konstruksyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.